Ating Bible class, manalangin po muna tayo, mga kapatid. Aming Ama, kami po nagpapasalamat sa inyo sa magandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin ngayon para kami po magtipon. Salamat po, kami po ay inyong pinagsama-sama sa lugar na ito para po mag-aral ng napakagandang paksa patungkol sa biblikal na pamunuan ng Iglesia. Tulungan niyo po kami na gawing batayan ang Biblia. Ang inyong binigay sa amin, ang inyong salita na walang pagkakamali at ang puro katotohanan na hindi magdadala sa amin sa kalikuan. Hiling po namin ang Banal na Espiritu na sumama sa amin at magturo sa amin ng mga prinsipyo na gusto mong makita na ina-apply sa inyong local church na ito. Dinadalayan po namin na samahan at ingatan, paalalahanan ng aming mga kapatiran, lalo ng aming mga covenant members that this time is for our Bible class at sila po yung makahabol sa aming pong pag-aaral. Ang sa gayon ay pare-pareho po kami makinabang sa pagkatuto ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pangunawa na malawak at pusong nagpapasakop sa inyong mga katotohanan. No matter how sensitive or deep itong mga katotohanan na ito, ang aming mga puso't pag-iisip ay maging submissive kapag ito po ay galing sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So tumayo po tayong lahat and let us sing When Christ Our Life Appears. Our hope will be complete. Our longings find new rest as we fall at His feet. When Jesus comes to reign, restoring everything, our tears will turn to tides of praises to our King. We're longing for that day when we'll see Christ. Christ our life appears. When Christ our life appears, the curse will be undone. All wickedness will end as mercy overcomes. The Savior will renew what's sin and torn apart. His light will drive the shadows from our weary hearts. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior. We'll behold the glory of our King forever. Christ our Savior. Christ our life appears. Christ our life appears. His stripes that weighed us down will fade and fall away as He receives our crowns, and in death will disappear. Its rule and reign destroyed beneath the weight of glory, eternal joy. We're longing for that day when we'll see Christ our Savior.
As I mentioned in our prayer, ang ating pong topic na pinasimulan at pinagpapatuloy ay patungkol sa biblical na pamunuan ng Iglesia. And as I said in our introduction several weeks ago, nagbigay ang Diyos ng mga maliliwanag na katuruan patungkol sa ano nga ba ang biblical na pamunuan ng Iglesia. And we discussed na meron lamang pong dalawang opisina ng mga pinuno ng Iglesia, as in officially recognized by the Scripture as appointed by God. The first office is the office of the elders, and then the second office is the office of the deacons. Again, na-discuss na natin yun at binabanggit ko lang para i-review ito mga katotohanan na ito. And then yung sumunod na lesson, pinakita natin na ang otoridad ay isang regalo ng Diyos sa Iglesia. At ito ay reflection o sumasalamin sa personal na pamumuno ng Diyos sa kanyang Iglesia. At ito yung dapat na tularan ng lahat ng mga pinuno na inilalagay ng Diyos sa kanyang Iglesia. At ang lesson natin this afternoon is actually a continuation of that. At ang title po nito ay Ang Diyos ang Pastol ng Kanyang Mga Tao. Ang Diyos ang Pastol ng Kanyang mga tao. Marami pong mga larawan ang ginamit ng Diyos para ipakilala ang kanyang personal na relasyon sa mga tao na bumubuo sa Iglesia. And again, babalik po tayo doon sa fundamental principle of what a church really is. So pag pinag-usapan natin what is a church, ang tinutukoy natin ay yung mga mananampalataya na inilagay ng Diyos personally sa isang grupo na bumubuo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Not the building, the physical building itself, but the people, the Christians that compose the membership of the church. That's the church. No? Ang Diyos, para ipakita that He has this personal relationship with the people of His church, gumamit siya ng mga metaphors, mga larawan. At makikita natin napakarami sa Biblia, no? Iba-iba. So we don't have sufficient time to enumerate all of them. Pero from the Old Testament to the New Testament, makikita natin just to make sure na the people who read ay intindihan ang Biblia. Gumamit ang Diyos ng mga simpleng larawan na madaling maintindihan ng mga tao. Nakikita at naunawaan ng mga tao. And then God applies it to Himself to amplify it and to stress kung ano yung kanyang close relationship sa mga tao. In all of these descriptions ng Diyos, ang pinaka-popular at makikita natin paulit-ulit na binabanggit from the Old Testament to the New Testament ay ang larawan ng Diyos bilang pastol ng kanyang mga tupa o bilang pastol ng kanyang bayan. At pag pinag-usapan natin ang pagiging pastol ng Diyos, usually pumapasok sa atin, di ba, yung last na pinag-usapan natin sa ating I am sayings ng Panginoong Jesucristo, kung saan sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Pero yung Testament yun. At binanggit ko rin doon sa sermon na yun, na yung larawan na yun na sinabi ng Panginoong Jesucristo na ako ang pastol, mabuting pastol, ay hinango niya sa ginamit ni Yahweh to describe Himself in the Old Testament. Ang unang gumamit ng larawan ng pagiging pastol ng mga tao ng Diyos ay walang iba kundi si Yahweh o ang Diyos. Ito yung main idea natin, no? Sa buong Biblia ay pinakilala ng Diyos ang sarili bilang pastol ng kanyang mga tao dahil siya ay mahabagin, maamo, matapat, makatarungan, mapagmahal sa pag-aalala sa bawat isa sa kanyang mga tupa. So basically, kung ano yung nararamdaman ng isang totoong pastol para sa kanyang mga tupa, which we also described in one of our sermons, describing the Lord Jesus as the Good Shepherd, ganun yung ginamit ng Diyos na larawan, baka ipakita rin yung same characteristics. Diba, meron tayo binanggit na bayarang tagapagbantay, hindi siya may-ari ng tupa, kaya pag dumating yung mga mabibamis na hayop, nauna siyang tumakbo at pinapakain niya yung mga tupa para mailigtas sa kanyang sarili. Yun ay hindi totoong pastol. Yung totoong pastol
ang mabuting pastor, ayaw niya iaalay ang kanyang sarili para matiyak o ligtas sa kanyang mga tupa. Yun ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya siya yung mabuting pastor. And the same characteristics ginamit ng Diyos sa Old Testament, describing yung relationship ni Yahweh dun sa mga miyembro ng bayan ng Israel o yung mga Israelita. Kaya hindi po bago yung larawan ng pagiging pastor ng Diyos. Ito ay lumang paglalarawan na. At ngayong hapon ay pag-uusapan natin yon, describing the Father, God, Yahweh, in the Old Testament and His relationship to the people of Israel as the shepherd of Israel. At ang text na pag-uusapan natin ay isa lamang ng Ezekiel 34, verses 1 to 34. Ito yung pinakamalinaw na passage kung saan makikita natin yung ginamit ng Diyos yung larawan ng pagiging pastor para sa kanyang sarili at sa kanyang kaugnayan sa mga tao ng Israel o sa bayan ng Israel. So basahin muna natin ang mabilis lang and then babasahin natin ulit yung mga selected verses from this passage to answer the questions we prepared para po sa lesson na ito. So, 24 verses po ito. So let's try to, para mabilis, hatiin natin sa dalawa. 1 to 12, and then 13 to 24. Ate Lynn, gusto ko nilagay si Ate Lynn. 1 to 12. Kaya Ate Lynn? Kaya. And then, sino ba ito pwede magbasa? Shimea. Babae papasahin natin. Baka sabihin yung mga kababaihan ay naririnig yung boses. Pakinggan natin yun. Verse 13 to 24 naman si Ate Mene. Gusto kong basahin natin ng hindi tayo mabilis, maayos, malinaw, pwede walang mali, kasi mas masarap pakinggan pagka binabasa natin ang salita ng Diyos na walang pagkakamali. Okay, so 1 to 12 muna and then 13 to 24. Kahit hindi na, okay na kahit hindi. 34:1. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya laban sa mga pastol na Israel. Magsalita ka ng propesiya, iyong sabihin sa mga pastol, ganito sabi ng Panginoon Diyos, nakapagabag ang mga pastol na Israel na pinakakain ng kanyang sarili. Hindi ba dapat pakainin ng pastol ang mga tupa? 3. Kayo'y kumakain ng taba at kayo'y nagsusuot ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, hindi ninyo pinagaling ang sakit, o inyong mga tinalian ng may kilay, o inyong mga ibinalik ang naligaw, o inyong mga hinanap ang nawala, kundi ay inyong pinamumunuan sila na may karahasan at kalupitan. Kaya't sila'y nangalan dahil sa walang pastor at sila'y naging pagkain sa lahat ng mababangis na hayop sa parang at nangalan. 6. Ang aking tupa ay nangalan, sila'y nagsilaboy sa lahat ng mundo at sa bawat mataas na purol. Ang aking mga tupa ay nangalan sa buong ibabaw ng lupa at walang naghanap o nagmalasakit sa kanila. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Kung paano ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang aking tupa ay naging biktima, at ang aking mga tupa ay naging pagkain na lahat ng mababangis na hayop. Dahil sa walang pastor, at sapagkat hindi hinanap ng aking mga pastor, ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. 9. Kaya, kayo mga pastor, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Narito, ako'y laban sa mga pastor. Aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. Aking silang patitigilin sa pagpapakain ng mga tupa. Hindi na pakakainin ng mga pastor ang kanyang sarili. Aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang mga bibig upang huwag silang maging pagkain nila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Narito ako, mismo maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. 12. Kung paano hinahanap ng pastor ang kanyang kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat. Gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako sa kanilang pinangangalatan sa araw na maulap at makapal na
kalilin. Okay. 13 to 24. Verse 13. Aking ilalabas sila sa mga bayan, titipunin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Pakakainin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig, at sa lahat na tinatahan ng dakot sa lupain. Aking pakakainin sila sa mabuting pastulan at ang matataas na bundok ng kataasan ng Israel ang kanilang magiging pastulan. Gaway mahihiga sila sa mabuting lupain, pastulan, at sa matabang pastulan ay manginginahin sila sa mga bundok ng Israel. Ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa at sila'y dadalhin ko sa kapahingahan, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hahanapin ang nawala at babalik ng naligaw, tatalian ng nabalikan at palalakasin ang may huli na. Ngunit aking liliburin ang mataba at malakas. Aking pakainin sila ng kahatulan. At tungkol sa inyo, aking kawan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito ako yahatol sa pagitan ng tupa at tupa, sa pagitan ng mga lalaking tupa at mga lalaking gabi. Hindi pa ba sapat sa inyo na kumain sa mabuting pastulan? Kundi dapat ninyong tapakan ng inyong mga paa ang nalabi sa inyong pastulan. Kapag umiinom kayo ng malinaw na tubig, dapat pa ba ninyong parumihin ang inyong mga paa ang nalabi? At dapat bang kainin ang mga paa dapat bang kainin ang aking mga tupa, ang niyapakan ng inyong mga paa at kanilang inumin ang dinumihan ng inyong mga paa? Kaya ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanila. Narito ako sa makatuwid. Bagay ako ang hahatol sa matabang tupa at sa payat na tupa. Sapagkat inyong itinutulak ng tagiliran at ng balikat at inyong sinusuwag ng inyong mga sumay ang lahat ng may sakit, hanggang sa inyong maikalat sila. Aking iniligtas ang aking kawan at hindi na sila magiging biktima. At ako ang hahatol sa pagitan ng mga tupa. Ako'y maglalagay ng isang pastol sa kanila, ang aking lingkod na si David, at kanyang pakakainin sila. Kanyang pakakainin sila at siya ay magiging kanilang pastor. At akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos, at ang aking lingkod na si David ay magiging pinuno nila. Akong Panginoon ang nagsalita. Okay, maraming salamat. Yan ang salita ng Panginoon. So may mga tanong po tayo na prepare, particularly from this passage, para maging gabay natin sa ating discovery ng lesson na ito, na ang Diyos nagpakilala na siya ang pastor ng kanyang sariling bayan. So the first question from verses 2 to 4, ano-ano yung ginawa ng mga pastor ng Israel, and then ano-ano ang hindi nila ginawa. So malinaw po sa verses 2 to 4, actually in-enumerate ni Yahweh kung ano yung mga ginawa at hindi ginawa ng mga pastol ng bayan ng Israel. Now, before we answer this, yung tinutukoy po ditong pastol, hindi po yung pastol ng mga tupa ng Israel, kundi yung mga pinuno ng bayan ng Israel. So alam naman natin, hindi lamang hari ang pinuno ng bayan ng Israel. So kasama din po dyan yung mga saserdote, mga pari, no? Kasama na rin yung mga propeta, no? At syempre, above all of them ay yung hari. No? So tatlo po yung major offices in the Old Testament: prophet, priest, and king. At alam natin, ang Panginoong Jesucristo, He assumed all of these three offices upon Himself, and He fulfilled all of them perfectly. Pero sa Old Testament, dahil ito'y shadow at larawan lamang ng totoong hari, pari, propeta, they are imperfect. At dito makikita natin yung isa sa mga imperfection na, kumbaga, sa isang stage, hinahilight ng Diyos by focusing on them, the light. No? Ano yung liwanag sa teatro. Diba? So, nakatutok sa kanila ngayon at isa-isang in-expose ng Diyos kung ano yung kanilang mga kasalanan. At ano-ano daw po yung ginawa nila. Siguro yung tanong na yan, ano-ano yung ginawa nila para sa kanilang sarili? And then, ano yung ginawa, hindi nila ginawa para sa mga tupa ng Israel? So, sagutin muna natin yung una, ano yung ginawa nila para sa kanilang mga sarili? No? So, verses 2 to 4.
Inisa-isa ni Yahweh dyan, di ba? Sabi dyan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kahabag-habag ang mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili. Hindi ba dapat pakainin ng mga pastor ang mga tupa? And then, kayo'y kumakain ng taba at kayo nagsusuot ng lana, inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi niyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, hindi ninyo pinagaling ang may sakit, o inyong mang tinalian ang mga may pilay, o inyong mang ibinalik ang naligaw, o inyong mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinamunuan sila ng may karahasan at kalupitan. So kung isa-summarize natin, anong ginawa ng mga leader ng Israel sa panahon na ito na si Propeta Ezekiel ay ginamit ng Diyos to reveal His will to His people, verses 2 to 3, pinakain nila yung kanilang mga sarili, dinamitan nila yung kanilang mga sarili habang kanilang pinababayaan ang buong bayan ng Israel. Nakakahiya yung ganong klase ng exposition, yung exposure, expose. At si Yahweh mismo ang nagsabi sa kanila, ganito kayo, ganito yung ginawa ninyo. Kumbaga, pinagsamantalahan ninyo ang bayan ng Israel para tustusan ang inyong mga sariling kagustuhan. Inuna nila yung sarili nila, na sila bilang mga pinuno, dapat inuuna nila ang kanilang mga tupa. So ano yung hindi nila ginawa para sa mga tupa? Lahat ng pangangailangan ng tupa, hindi nila binigay. Nagkasakit ang tupa, hindi nila ginamot. Nagutom ang tupa, hindi nila pinakain. Di ba? Yung mga naligaw, hindi nila hinanap at ibinalik. So, anong klaseng pinuno ito? Ha? Anong klaseng pastor yan? Matatawag mo bang totoong pastor ito? O matatawag natin mga bayarang tagapagbantay ng tupa? Na walang concern, wala silang pakialam sa mga tupa ng totoong pastor na may-ari sa kanila. Tingnan yung corruption ng bayan ng Israel. Hindi lang po economical, hindi lang po physical, hindi lang po moral, kundi spiritual. Ang kanilang corruption bilang mga pinuno ng bayan ng Israel. At ang nagpabigat pa dito, in-exploit nila yung mga mahihirap mula sa bayan ng Israel at hindi nila binigay ang katarungan. At dahil sila nabuhay ng walang katuwiran, inalis nila yung kanilang sarili sa posisyon na pinuno at may responsibilidad. Hindi po yung tao ang tatanggal ng pinuno. Yung pinuno mismo ang nagtanggal ng kanyang sarili sa posisyon na siya igagalang at susundin ng mga tao. Kapag ang salitang pwede natin gamitin sa English, inabdicate niya, no? Yung kanyang responsibility. Kumbaga sa trono, bumaba siya doon sa trono at iniwanan niya yung pamumuno na dapat ay nasa kanyang mga balikat. So ito po ay isang exploitation ng mga leader ng bayan ng Israel na ginawa nila hindi lamang sa ilang mga tao o isang sektor ng lipunan, kundi sa buong bayan mismo. At nandito yung Diyos na tumawag sa bayan ng Israel, ini-expose yung kanilang corruption, ini-expose yung kanilang unrighteousness, ini-expose yung kanilang injustice. Pangalawa, from verses 5 to 6, dahil sa ginawa ng mga pastor na ito, ano ang nangyari sa bayan ng Israel? Of course, there will always be cause and effect. So the cause is, naging corrupt sila, naging selfish sila, in-exploit nila yung bayan ng Israel. Servant sila. So bilang servants, dapat ay ang kapakanan ng bayan ng Israel ang unahin nila. Pero anong inuna nila? Napaka-vivid ng description, pinakain nila yung sarili nila, ginamitan yung sarili, pero yung dapat nilang alagaan, pinabayaan. Gutom, payat, may sugat, pilay, naligaw. May effect. Ano po yung effect? According to verse 5 and verse 6 ng ating passage. Ano yung naging epekto ng tawag dito? Pagsasawalang kibok ng mga tao na ito na pinuno ng bayan ng Israel sa kanilang responsibilidad. Okay lang sana kung sila lang yung naging
naapektuhan ng kanilang corruption, ng kanilang maling pamamaraan ng pamumuno. Hindi eh. Buong bayan ng Israel ang naapektuhan. At anong naging epekto? Kaya sila'y nangalat, tinutukoy yung mga bayan, mga miyembro ng bayan ng Israel. Dahil wala silang pastol, at sila'y naging pagkain sa lahat ng mga mababangis na hayop sa parang at nangalat. Verse 6, ang aking mga tupa ay nangalat, sila'y nagsilaboy sa lahat ng bundok at ang bawat matataas na burol. Ang kanilang mga tupa, o ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa at walang naghanap o nagmamalasakit sa kanila. Therefore, di ba, kung ang pinuno walang pakialam, kung yung pinuno ay kumilos na parang hindi silang pastol, kundi mga bayaran tagapagbantay lamang, siguro mas na-enjoy nila yung kanilang mga privileges. Nakalimutan nila na meron silang kailangan bantayan, pangalagaan, gabayan. Nagsipangala. So ano yung tinutukoy dito ni Propeta Ezekiel mula sa salita ng Diyos na nangyari sa bayan ng Israel? Sa kanyang history, ano nangyari sa bayan ng Israel? Every time na yung hari ay masama, every time na yung mga propeta ay masama, every time na yung mga pari ay masasama, anong nangyayari na epekto nito sa bayan ng Israel? Paulit-ulit yun, para siyang cycle. Pag ang bayan ng Israel ay sumusunod kay Yahweh, pinamumunuan ng mga makadiyos na mga pinuno, anong nangyayari sa bayan ng Israel? Kung binasa niyo yung Old Testament, sasabihin, nagkaroon ng kapayapaan sa bayan ng Israel sa loob ng 30 taon, 40 taon. Pero pagka ang pinuno ay masama, at ang mga kasama niyang pinuno ay corrupt, at ang bayan ng Israel ay nabubuhay sa kasalanan, anong nangyayari sa bayan ng Israel? Ha? Anong ginagawa ng Diyos? Nagpapadala ng mga kaaway na bayan. At ginagapi sila. Pinapahirapan sila. Pinapatay ang mga Israelita. At pinapatapon sa mga foreign nations. Nagsisipangalat sila. Yan yung nangyari sa 10 lost tribes of Israel. Sinalakay sila ng bansang Assyria. Ano nangyari sa bayan sa 10 tribo ng Israel? Nabura sa mapa. Wala na sila. Natira na lang yung Judah. At kahit yung Judah, dahil gumaya sila sa nangyari sa Israel, or sa Northern Israel, ganun din ang naging experience nila. Rusahan din sila ng Diyos at nagpadala ng Diyos sa makapangyarihang bayan. Anong bayan niya? Babylonia. At ano yung mga sa Huda? Ipinatapon sa Babylonia. Hindi natin nakikita yung mga story ni Daniel, no? Yung mga kasama niya, nandun sila sa Babylon. Paano sila napunta doon? Pinatapon sila ng Diyos. Bakit? Sapagkat naging masuwayin sila, yung mga pinuno ay naging corrupt, irresponsible, wicked. So the Lord punished them. So dito, makikita natin ang dahilan pala kung bakit ang bayan ng Israel ay pinapatapon dahil parusa ito ng Diyos sa kanila. Hindi lang pinuno ang pinarusahan, kundi yung buong bayan ng Israel kasama sa pinarusahan. Kasi kapag ang pinuno ay masama, masama din yung inaasta ng mga tao sa bayan ng Israel. Siyempre, sino yung susundan nila? Yung mga kasamang pinuno nila. Pagka mahusay ang pinuno, ayos din yung mga tao. Pinagpapalak sila ng Diyos. Para silang cycle, paulit-ulit silang gano'n. Pag pinag-aralan mo yung history nila, paulit-ulit silang gano'n. Napagkat ang Diyos napupuot sa kanilang mga kasalanan. Ini-exploit sila ng mga leader at yung mga tao kasama sa pinarurusahan ng Diyos. Walang exempted when it comes to the sin of the people. No? Same in the church. No? Hindi lang po pastor ang parurusahan kapag siya ay naging masamang pinuno. Kasama ang parurusahan ang buong church. Diba? They will be involved as well sa corruption ng kanilang leader. Unless titindig ang iglesia, i-highlight nila ang kasalanan ng kanilang leader. Ang bayan ng Israel, hindi nila ginawa yan. Ano? Pagka naging masama yung pinuno nila, okay lang sa kanila. Masama na rin yung ginagawa nila.
Kaya makikita mo lagi ang Israel, nagsisipangalan. Pag nagsisi yung bayan ng Israel, nagkaroon ng isang bagong pinuno, bagong hari, ng mga bagong leaders, babalik sila kay Yahweh, hihingi sila ng tawad, tatatawarin sila ni Yahweh, anong gagawin niya? Titipunin ulit sila. Pagsasama-samahin ulit sila. Tapos babalik ulit sila dun sa pagiging masama. Pangangalatin ulit sila ng Diyos. Ganun ang lagi nila. Hindi sila matuto. Number 3. From verses 7 to 10, anong pag-uugali ang ipinakita ng Diyos sa mga pastor na ito, yung mga wicked, unjust na mga leaders ng Israel? Ano ang kanyang gagawin sa kanila? Sabi sa verses 7 to 10. Kaya kayo mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon kung paano ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang aking mga tupa ay naging biktima at ang aking mga tupa ay naging pagkain ng mga mababangis na hayop dahil sa walang pastol at sapagkat hindi hinanap ng aking mga pastol ang aking mga tupa, kundi ang mga pastol ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa, kaya kayong mga pastol, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa mga pastol. Aking aalisin ang aking mga tupa sa kanyang kamay, at akin silang patitigilin sa pagpapakain sa mga tupa. Hindi na papakainin ng mga pastol ang kanilang sarili, aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang mga bibig upang huwag silang maging pagkain nila. Yun yung salita ng Panginoon. Kung paano ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon, yun po yung salita na tila sinasabi ni Yahweh, itong sinasabi ko ngayon ay magiging totoo sapagkat ang pinakapundasyon ng sinasabi ko ngayon ay yung aking sarili. Yun ang sinasabi ni Yahweh. Yung sinasabi ko, maniwala kayo, gagawin ko. Yun ang sinabi ni Yahweh. Anong kanyang banta? Lahat ng mga pastor na ito na nagpagaya sa aking mga tupa, gagantihan ko. From the Old Testament, nakikita na natin yung turo na hindi tayo maghihiganti, kundi ang Diyos ang maghihiganti para sa atin. Kahit gano'ng kagigil tayo sa mga kaaway natin, wala tayong karapatang gumanti sa kanila. Sapagkat ang meron ng kapangyarihan at karapatang gumanti at magpalit ng kasamaan sa kasamaan, ay walang iba kundi ang Diyos. Yun yung sinabi niya. Dahil sa inyong kasamaan, mga pastor, mga pinuno ng Israel, gagantihan ko kayo. Aalisin ko yung lahat ng pribilehiyo ninyo. Aalisin ko yung lahat ng ini-enjoy ninyo. Kung nag-enjoy kayo sa mga tao o bayan ng Israel, sa mga miyembro ng bayan ng Israel, tatanggalin ko yung bayan nito sa inyo para wala na kayong pagkakitaan, para wala na kayong i-exploit, para wala na kayong nakawan. Yun hindi nangyari sa Pilipinas. Paggabi, narinig ko yung Vice President, ang mura. Alam niyo na yung video na yun. No? Wala nang order ng Philippines. Masyadong disorder din na. Hindi na masarap tumira sa Pilipinas ngayon. Kasi nag-aaway na yung mga pinuno. Bakit nag-aaway yung mga pinuno? Kasi hindi sila magkasundo kung paano sila magnanakaw ng pera ng mga tao ng Pilipinas. Ganyan ang ginagawa ng mga pastol na ito, kuno ng Israel. Pero ang sabi ng Diyos, darating ang araw, itagaan niyo sa bato yung sinasabi ko, gagawin ko yung sinabi ko, gagantihan ko kayo. Nakakilabot. Patay na yung mga yun eh. Paano pagagantihan ng Diyos yun? Tapos na ba yung paghuhukom ng Diyos? Hindi pa. Hindi pa nga nagsisimula yung paghuhukom ng Diyos, yung huling paghuhukom niya. Diba? Darating pa lang po yun. At lahat ng mga ginawa ng tao sa kanilang laman, kung sila nabubuhay, ay pananagutan sa harapan ng Diyos. Ay, accepted ako kasi Christian ako. Sino may sabi? Kahit Christian ka, harap ka sa hukuman ng Diyos, at pananagutan mo lahat ng ginawa mo na ikay nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo. Hindi, pastor ako. Lahat ng ginawa ko para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para sa kanyang kaharian. Anong sabi niya Apostol Pablo? Yung mga hindi naman talaga ginto, halimbawa kahoy, bato, masusunog lahat. Susunugin ng apoy ng Diyos.
Ibig sabihin, kahit pastor, kahit ministers, kahit na, halimbawa, 50 taon ka nagpastor, tingnan natin pagdating ng huling pag-uukom kung ilan lang doon sa mga ginawa mo sa 50 years ang gito, ilan yung masusunod. Because God will judge everyone. Next. 34:11 to 16, ano ang mga pinangako ng Diyos na gagawin niya para sa kanyang mga tupa? Summarize na lang natin. Ano sabi sa verses 11 to 16? Ano yung mga pinangako ng Diyos? Enumerate na lang natin para mabilis. Number 1. Ang sabi, hahanapin niya sila. Pinabayaan ng mga pastor, hindi nagsipangalat. Di ba dapat yung pastor ang maghanap? Ano yung ginamit ng Panginoon na talinghaga sa bagong tipan? Kung meron kang 100 tupa na wala yung isa, ano gagawin? Diba sabi ng Panginoon, iiwanan yung siyam na siya, mahanapin yung isang nawala. Ginagawa kasi ngayon ng maraming pastor, iiwanan yung, bahala na yung isang nawala, basta nandito pa rin yung siyam na siyam. Ano nang ginagawa ng maraming pastor ngayon? Kabaligtaran na sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, iwanan mo yung 99, nandiyan naman sila eh. Hanapin mo yung isa. Dito, ganun din. No? Yung mga pastor ng bayan ng Israel, pinabayaan yung bayan kasi mas nakuha na siguro nila yung lahat ng gusto nilang kamkamin. Bahala na itong mga tao na ito kung saan sila pupunta. Imbis na hanapin, dahil sila ang pastor, pinabayaan. Ano sabi ni Yahweh? Dahil ako ang totoong pastor ng aking bayan, hanapin ko yung mga nawala. Tignan mo yung puso ni Yahweh bilang pastor. Hindi siya nagpapabaya ng isa sa kanyang mga tao. Hinahanap niya. No? Ano pa? Ilalabas sa ibang bayan at dadalhin sa kanilang sariling lupain. Nagsipangalat, nagpunta sa kung saan-saan. Ano sabi niya, hanapin ko sila, kukuhanin ko sila mula doon at ibabalik ko sila sa kanilang sariling lupain. Di ba ganyan na ginagawa niya sa Israel? Pag ipinatapon niya sa ibang bayan, pag nagsisi sila, titipunin ulit ni Yahweh kasi babalik niya ulit sa kanilang sariling bayan. Kasi di ba isang inaawit natin, ang awa ng Panginoon ay mas mayaman kaysa sa mga kasalanan natin. Kumbaga, mas madali para kay Yahweh ang magpatawad kaysa yung magalit at humatol. Mas gusto niya magpatawad. Malambot ang puso ng Diyos, very gentle siya, very maamo, no? Kaya pag yung tao, yung bayan ng Diyos nagsisi, patatawarin niya. Hindi niya sasabihin, bahala kayo sa buhay ninyo, total piniliin niyo naman yan. Hindi nga na si Yahweh. Diba, minsan tayo mga magulang, pagka talaga inis na tayo. Nasabihin ng mga anak natin, sorry na daddy, sorry na. Ano pa gagawin ng magulang, lalo pa magagalit, lalo pa i-ground, lalo pa ipapunish. Para magtanda ka, total pinili mo naman yan. Si Yahweh hindi ganon. Si Yahweh hindi ganon. Basta, taos-puso ang paghingi ng kapatawaran, taos-puso ang pagbalik loob kay Yahweh, tinatanggap niya. Tabi dito, hahanapin niya, isa-isa, pupulutin niya ulit, tapos pagsasama-samahin niya, babalik niya sa kanyang sarili niya. Ganun yung totoong pastor. And then, papakainin sila sa mabuting pastulan. Di ba, inabandon, nangayayat, nagkasakit. Bakit? Kasi hindi kumakain ng maayos. Ano na sabi niya? Pinabayaan kayo, ngayon, papakainin ko kayo. Tandaan yung Psalm 23, yan yung larawan niya. Ang Diyos natin, very caring. One of the manifestations of His love and care for His people, He feeds them. Pinapakain niya sa sariwang pastil. Pinatataba niya talaga. Kumbaga, lahat ng pangangailangan, binibigay. Hindi madawag ang pastor natin. Very generous siya. Then, pagpapahingayin sila. Parang patabayan talaga yung mga tupang ito. Dadali sa sariwang pastoral, pakakainin. Pagtapos pakainin, pagpapahingahin. Diba? Sa Psalm 23, papainumin pa. Diba? Kita mo yung, yung pag-aalaga ng Panginoon sa kanyang tupa.
well-rounded. Everything that the sheep needs is being provided by the Lord. Generously. Generously. Kaya siguro yung isang description ng tupa, pagka sobrang taba, at yung tupa na yun ay natalisod at napatihaya, hindi na siya makakabawang ulit sa apat niyang paa kasi sobrang taba siya, yun yung image nun. Pag sobrang taba ng tupa at na yung apat na paa niya nasa itaas na ganyan, hindi na makakabangon. Kakainin na lang yun ng mga mababangis na hayop. Kasi sobrang taba. Ganun yung image ng love and care ni Yahweh. Busog na busog talaga. Papahingayin pa. Yung kain tulog. Yung tupa. And then, personal na pagpapastulan sila. Ibig sabihin, babantayan sila. Titingnan kung talagang safe sila. Pag may bababangis na hayop, itataboy para hindi sila malapa ng mga bababangis na hayop. Yun ang trabaho ng totoong pastor. And then, gagamutin ng mga may sakit. Pag napilayan, may mga galis, lilinisin. Pag may sugat, lalagyan ng langis. Bebendahan. Kung may image pa nga na pagka yung tupa ay napilay, binubuhat ng pastor. No? Pag hindi niya kaya lumagat sa sarili niya, yun yung ang nilalarawan doon. Madalas kasi nakapokus tayo doon sa tupa. Pero yung larawan, hindi yung tupa, yung pastor eh. Na nag-aalaga doon sa tupa. Yun yung larawan ng Diyos natin sa kanyang pag-aalaga, pagmamahal at pag-aaruga sa atin. And then, palalakasin ng mga mahihina. Yung mga pastor ng Israel, pinagsasamantalayan ng mahihina. Si Yahweh, pinalalakas yung mga mahihina. Diba? And then, parurusahan at lilipulin ng mga masasama. Ang Diyos ang gaganti. Hindi pa tapos, mayroon pang huling paghukom. Diba yung lagi natin naririnig na nasa akin ang huling halakha. Pagdating ng huling paghukom, nasa Diyos ang huling salita. At yun yung mananatiling totoo magpasawala kanila. Okay? Then, verses 11 to 14, ano ang pinapakita sa atin tungkol sa Diyos sa mga salitang titipunin at pakakainin ng mga tupa? Anong karakteristik ng Panginoon niya? Pakakainin, titipunin at pakakainin ng mga tupa. Anong karakteristik niya when dinidescribe ng mga salitang niya? Anong nire-reveal sa atin about Yahweh? About God? As our true shepherd? Na siya ay Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan ng kanyang mga tao at nag-iingat at nag-aalaga sa kanila. Okay? Yun yung sinasabi ng description niya. Yun yung Diyos natin. Madalas pagka tayo ay may problema, tayo ay nasa isang sitwasyon parang cornered na tayo. Lagi ang ating perspective, ako na lang mag-isa. Wala katulong, wala akong kampe. Wala nakakaintindi sa akin. Ito yung tandaan natin lagi, verses 11 to 14. God is there, He will provide for us, and He will take care of us. Always. Next. Diba sabi ng Panginoon sa salita ni Pedro, I will never leave you, nor forsake you. I will cast all of cares upon Him. No? Lahat ng mga problema ninyo, kabalisahan niyo, ay ilagak niyo sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Hindi lang po salita yun, yung mga salita sa Biblia. Hindi lang po yung words, sweet words, positive words. Tandaan natin, whenever we see positive characteristics at ang dinidescribe ay Diyos, definitely, nararanasan at mararanasan natin yun mula sa Diyos. Kung siguro, yung mga salitang yun, positive, sweet words ginamit to describe a person, siguro, more or less, depende, no? Kung gagawin niya o hindi. Pero pagka yung mga sweet, positive words, ay dinidescribe ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, tandaan niyo, lagi niyang gagawin yun. Walang limitasyon. Next, verse 16, ano ang ipinapakita sa atin na karakteristik ng Diyos sa mga salitang hahanapin at ibabalik ang mga naligaw at palalakasin ng mga mahihina? Anong karakteristik ni Yahweh? Verse 16. Hahanapin. Wala.
Di ba, hindi pa bahala ka na eh. Kung nawala ka. Di ba? So siguro pag nawala yun, mamamatay na lang yan. Kaya, makukuha ng ibang tao, kakatayin. Pero sabi ng talatang 16, hahanapin ni Yahweh yung mga nawala at ibabalik at palalakasin. So anong karakteristik niya? Anong pag-uugali ni Yahweh yan? Ha? Kewel? Anong pag-karakteristik ng Diyos yan? Yung hahanapin, yung nawawala, ibabalik at palalakasin. Ha? Tapat? Hindi, anong karakteristik niya yan? Compassionate, tender, maawain sa mga mahihina, at yung binababa ng Diyos yung kanyang sarili para abutin yung mga mahihinang tao. Hindi siya katulad ng iba na mas mataas ako sa iyo, nasa ilalim ng kita. Nasa sa akin yan kung gusto kong ibaba ang sarili ko sa iyo para abutin ka o hindi. Pero si Yahweh, hindi lagi niyang binababa yung kanyang sarili. Basahin natin from the Old Testament. Example naman sa bayan ng Israel, di ba? Paulit-ulit silang gumagawa ng kasalanan. Pinarurusahan sila ng Diyos. Kung ang Diyos ay katulad natin mga tao, pagka pinarusahan niya yun, hindi niya na babalik, hindi niya babawiin, at hindi niya patatawarin niyo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Total, rebelde naman kayo, pero si Yahweh hindi. Laging lumalambot yung puso niya pag yung bayan ng Israel nagsisisi at bumabalik sa kanya. Kasi mahabagin siya, maawain siya. And He always condescends, binababa niya yung sarili niya. Lagi para sa mga taong ito, yun ang isang pastor. Then next, ito, Psalm 23, Psalm 95 verses 6 to 7. Hindi na natin babasahin yung Psalm 23. Pag-ibig na tayo. And then Psalm 95 verses 6 to 7. Dahil ang Diyos ang ating pastol, ano-ano dapat ang ating maging pag-uugali tungo sa Kanya. Okay, so I think nilagay ko ito ng listahan. Number 1, umasa sa Kanya na magkakaloob ng lahat ng ating mga pangailangan. Yun yung sinabi sa Psalm. The Lord is my shepherd. Diba? Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi na ako mangangailangan. Bakit sinabi ni David na hindi na siya mangangailangan? Ibig kong sabihin mo, mawawala na yung lahat ng kanyang problema sa buhay kapagkat si Yahweh ang kanyang pastol? Hindi. Nandun pa rin yung problema niya. Basahin mo yung life story ni David. Ang kanyang problema, hindi malaki yung problema ni David pagdating sa labas ng kanyang tahanan o sa pamumuno niya sa bayan ng Israel. Magaling na leader si David eh. Magaling na military strategist, magaling na politician, magaling siyang makipag-usap sa mga ibang hari. Very democratic. Ang problema ni David na malaki, nasa loob ng kanyang sariling tahanan. Sa loob ng bahay niya. Yung mga anak niya mismo nagpapatayan. Diba? Ginahasa nung isang anak niya babae. Dahil naman nagalit si Absalom, pinatay yung kapatid niya na yun na gumahasa doon sa kapatid nilang babae. No? Parang okay na. Pero dumating yung time si Absalom mismo, gusto niya angkinin yung trono ni David. At halos nakuha niya. Dahil si David ang pinili ng Diyos, pinatay ng Diyos si Absalom. Nakakatawa nga yung paraan ng kanyang matayan. Dahil si Absalom maganda, mahaba ang kanyang buhok, makintab. Sumabit sa puno. Nung siya nakasakay sa kabayo, kung nakita siya ng captain of the army ni David, pinatay siya. Yung loob mismo ng tahanan ni David yung nagkaroon ng problema. Kaya hindi masasabi ni David na wala siyang problema. Pero bakit nasabi niya, ang Panginoon ng aking pastor, wala akong pangailangan? Kapagkat umasya siya sa Panginoon sa lahat ng kailangan niya. Inasa niya lang sa Panginoon. Hindi niya kaya ibigay sa sarili niya eh. At alam niya, Panginoon ang pwede magbigay sa sabi niya, aasa ko sa Panginoon. Kaya sabi niya, wala na akong pangangailangan. Kasi ang Panginoon ang magpo-provide sa akin. And then, magtiwala tayo sa pangangalagaan niya tayo sa lahat ng sitwasyon. Siya'y pastor.
Ang Panginoon ng pastor. Diba? He will even give His life for the safety of the sheep. Then magpasakop tayo sa kanyang pagdidisiplina at pagtutuwid. Kaya di ba sa Psalm 23 merong tungkod yung pastol? Yung purpose ng tungkod ng pastol? Decoration. Diba? Ano yun? Pagka yung pastol lumilihis ng daan, susungkitin ng pastol. Okay, papaluin para bumalik ulit sa tamang daan. Yun yung pang-discipline ng shepherd. Meron din si Yahweh na. Kasi si Yahweh bilang ating pastor, dinidisiplina niya rin tayo, pinapalo niya tayo pag kinakailangan dahil lumilihis na tayo ng landas. So, magpasakot tayo sa kanyang discipline. No? And then, iaalay sa kanya, in Psalm 95 verses 6 to 7, hindi natin babasahin, we don't have enough time. Iaalay sa kanya ang masayang pagpupuri at pagsamba. Dahil si Yahweh ang ating pastor, we offer Him joyful worship and praise. He deserves it. Di ba? He deserves it. So, bigyan natin para sa kanya. Bibilisan ko na. Ezekiel 34 verse 23, sino ang ipinangako ng Diyos na magbabantay sa kanyang bayan? This is very interesting. Tignan niyo yung verse 23 ng Ezekiel 34. Sabi niya dyan, ako'y maglalagay ng isang pastol sa kanila dahil yung mga pastol ng Israel, mga pinuno ng Israel, corrupt, wicked, diba? Pinagsamantalahan nila yung bayan ng Israel, nagpayaman sila sa sarili nila. Anong sabi niya sa verse 23? Ako'y maglalagay ng isang pastol sa kanila, ang aking lingkod na si David, at kanyang pakakainin sila, at siya'y magiging kanilang pastol. So, sino daw yung pinangako ng Diyos na magbabantay sa kanyang bayan? Si David. Kaya nagtanong, nung pa sinulat itong aklat ni Ezekiel, buhay pa ba si David? Patay na si David niya. Matagal ng patay. Tapos na yung dynasty ni David. No? Matagal na siyang patay. Pero bakit binabanggit pa rin dito? Sabi ng Diyos, maglalagay ko ng pastol sa kanila ang aking lingkod na si David. Ano ibig sabihin niya? Bubuhayin ba ng Diyos si David para gawing hari ulit ng bayan ng Israel? Sino po makakasagot? Sinong David yung tinutukoy ng Diyos sa verse 23? Sagutin na natin yung susunod para... Jeremiah 23 verses 5 to 6. Basahin nga natin yan. Jeremiah 23 verses 5 to 6. And then John chapter... Tingnan natin basahin John chapter 10. Given na ito kasi may preaching na tayo dito last Sunday. Diba yan sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. So that's the clue. Sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. So paano tinupad ng Diyos ang pangako ito gayong patay na si Haring David? Sino yung David na tinutukoy na darating at magiging pastor ng bayan niya? Yung Messiah. Si David, the greater than David, the one greater than David, the Messiah, none other than Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo ang magiging totoong pastor ng bayan ng Diyos. The perfect shepherd, the good shepherd, the true shepherd. Jeremiah 3:15, 1 Peter 5:3. Bukod sa Panginoong Jesucristo bilang ulo ng iglesia at pastor nito, again, we're talking about the universal church. Meron naman pong totoong isang church. At yung church na yon, binubuo ng lahat ng Christian sa buong mundo, sa lahat ng panahon. At meron isang totoong pastol. Wala pong kambing doon, puro tupa lang. Sabi ng Panginoon, ako ang ulo ng iglesia nito, at ang mga pastol ko, ang mga tupa ko, makikinig sa aking tinig. That's the universal church. Pero yung universal church, meron niyang manifestation sa mundo. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo, all over the world, merong manifestation yung universal church. At tawag natin doon, local church. At yung mga local church na yon, nilagyan din ng Panginoon ng mga pastol.
Bukod sa Panginoong Hesus bilang pastor ng iglesia, sino pa ang mga ipinangakong bibigyan ng Diyos? So the answer is, the under-shepherds. Mga pinuno ng iglesia. Again, ulitin ko ha. Pag sinabi natin mga pinuno ng iglesia, hindi lang po yung mga pastor yun. Kasama po yung mga deacon doon. Okay? General po yung term ng leaders dito ha. Hindi po yung pastor lang. Meron pong spiritual leaders, diba? Sabi ng mga pastor sa Acts chapter 6, magpo-focus kami sa prayer at sa ministry of the word. So dapat meron mag-focus sa physical needs ng church. Kaya nagkaroon ng deacons. Kaya yung dalawang leader. So sila po yung nilagay ng Diyos para maging pinuno ng local church sa panahon natin ngayon. Again, paano po yung ibang mga leader? So they are serving under the main offices of the church. Yung mga natuturo sa Sunday school, nagba-Bible study, lumalabas at nag-evangelize, nasa ilalim sila ng oversight ng elders. Napagkat yun yung ministry of the word. And then the others, yung mga kababaihan na naglilinis, nagluluto, nagpe-prepare, nasa ilalim sila ng office ng physical leaders natin, yun ang mga deacons. Yun po yung structure ng leadership ng church. Conclusion. Pakibasa nga. Paul. Basa mo. Sa mga mayamang larawan na ito, ang mga katangian ng Diyos bilang pastor sa kanyang mga tao, inaasahan na ganun din ang magiging pag-ugali ng mga pinuno ng iglesia. Inaasahan na ang kanilang pamumuno ay katulad ng si Diyos. So meron tayo nakikita ang mataas na pamantayan ng pag-uugali dapat ng mga leader ng iglesia. At yun yung example ng Diyos. Kita nyo kung gaano mataas. No? Napakahirap po na pumasok sa opisina ng pagkapastor. Sapagkat ang pamantayan ng standard Diyos mismo eh. Ganun din yung magiging deacon ng church. Ang pamantayan, Diyos mismo. Kaya nga di ba, binanggit ko minsan, kung talagang susundin natin very strictly yung mga qualifications ng pastors and deacons, wala pong papasa. Pero ang Diyos, napaka-lenient niya. He wanted these people to have physical leaders. Yung nakikita nila, yung nakaka-relate sila, yung nagpe-pray para sa kanila, yung nakakausap nila. Napaka-condescending ng Diyos, di ba? Pinagbabahan niya sarili niya. Bagamat wala talagang papasa sa qualifications because He is the perfect leader of His church. God is the perfect leader of His church. Naglagay pa rin siya ng mga leaders. Para yung mga miyembro ng iglesia hindi magsipangalat, hindi mangayayat, hindi magkasakit. Para yung mga miyembro ng iglesia dapat tumabak sila dahil lagi silang pinapakain sa masaganang pastulan, pinagpapahinga. Kumbaga parang pinatataba talaga na mga leader ng church ang mga miyembro ng iglesia. Dapat ganun yung larawan. Kasi ganun yung ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. So dapat yung mga leader din, ganun din daw gagawin sa church. Ang hirap. That's why pray for me. No? Because I'm not a perfect pastor, and then pag-pray nyo rin po na magkaroon ako ng kasama ng mga deacon, kasi hindi ko kaya lahat yan. May sakit pa ako. I'm weak. I'm imperfect. No? So pray for me. Magtutulungan tayo so that this small church, lumago tayo and then we become a powerful testimony in this community ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Diba? May question kayo? Dito sa ating topic. Paul. Yung sa verse na sa Ezekiel na sinabi na yung magkakaroon ng suwagan sa mga tupa, na yung Diyos ang paghahapon. Ang tanong ko, Pastor, kung sakaling yung, dahil nga sa pangyayari, yung mga umaalis, nakasabi rin sa verse na umaalis.
Tapos hanapin siya ng Diyos. Hmm. Na kanino yung pagkukulang ng pastor? Nasa shepherd. Pagka tuluyang nawala yung mga Kasi tupa sa iglesia. nagsusuwagan na tapos may umalis. Kasi doon pa lamang doon tayo dapat magsimula sa issue na bakit nagsusuwagan. Diba? Doon pa lang dapat, kung ikaw ay pastor ng iglesia, deacon ng iglesia, dapat masusinin yung sisiyasatin yung dahilan bakit ganun yung nangyayari sa mga miyembro ng iglesia. And more often than not, kaya nagkakagano ng mga miyembro dahil meron ding pananagutan yung mga leader ng church. Diba? Hindi sila, yung sinabi dito, hindi sila mga tarungan, hindi sila patas, hindi sila matuwid sa kanilang pamumuno. Sasalamin lahat doon sa leader yan. Yun ang unang titingnan ng Diyos yung leader. Kasi, kung ano yung tupa, yun din ang dapat, kung ano yung pag-ugali ng tupa, depende sa pag-aalaga ng pastor. So, may unang pananagutan yung mga pastor, yung mga leader ng iglesia. But of course, may pananagutan din yung mga tupa. Diba? Kasi sa iglesia, hindi lang dapat ang pastor ang magpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos, dapat mga miyembro din. Buong iglesia magpapasakop. So, ang ibig sabihin nun, dapat handang magpasuri yung pastor sa salita ng Diyos, ganun din yung mga miyembro. Kung sa pagsusuri ng salita ng Diyos ay nagkulang, dapat magsisi. Pastor man siya o miyembro. Ngayon kung yung tupa ay umalis, hindi hinanap ng pastor, may pananagutan din siya. Diba? Ano yung sinasabi ng ibang pastor? Okay na yan, para mabawasan na tayo ng tinik. Kaya na natin sila umalis. Ay, malaki pananagutan sa Diyos yun. Diba? Kaya ikaw, nagre-reflect ng corruption ng puso mo yan, wickedness ng puso mo. Kaya nga nilagay na pastor dyan, para yung mga tupa hindi magsipangalat. Kasi sabi dito, pag nagsipangalat yung mga tupa, at hinanap ni Yahweh, babalik niya, gagantihan niya yung mga pastor. Kung paano gagawin ni Yahweh, hindi ko alam. Pero sinabi niya, itong mga salita na to, habang ako'y nabubuhay, diba, gagawin ko. Tabayan na natin ang mga susunod na eksena. The Judgment Day. Ate Early. Hindi po. Meron ako i-share. Nito ako yung isang pastor. Lagi po siyang busy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, wala naman pong problema kung lagi siyang busy. Para lahat na lang po ng gagawin sa church. Nasa sala niya kasi nga. Pero may vision din po. Ang nangyayari po, kung siya lagi busy sa pag-aaral ng Diyos, tapos nakakaligtaan na nga din po ng kumbaga. Alagaan yung mga lupa. Ngayon, kung halimbawa kung may problema yung mga lupa, syempre may siya na mag-initiate na humingi ng counsel sa pastor. Kung okay lang po ba yun? Yung mga ganun. Sino po mag-initiate? Yung tupa? Walang problema. Pero dapat ang nag-initiate ng paghanap ng solusyon sa problema ay pastor. Kaya na siya pastor, di ba? Babalik mo doon sa picture ng shepherd. Yung totoong shepherd. Ano ba ginagawa ng totoong shepherd? Di ba? Mas ubos yung panahon ng shepherd sa kanyang pagbabantay sa mga tupa kaysa doon sa kanyang pag-aalaga ng kanyang sarili. Ang larawan ng pastor sa Biblia, selflessness. Diba yung hindi importante yung kanyang sarili, importante yung kanyang tupa. Kaya kung naubos yung panahon ng pastor para sa pag-aaral niya, napapabayaan niya yung pastor, nagkukulang siya sa kanyang responsibilidad bilang pastor. Wala na siyang pinag-aiba sa masamang pastor ng bayan ng Israel. Di ba? Ano mangyayari sa tupa? Magugutom. Di ba? Hindi lang naman pangangaral ng salita ng Diyos ang kailangan ng mga tao ng Diyos sa iglesia. Di ba? Tao nga sila kailangan din nila ng may nakikinig. No, may magpapaalala, may sasaway, kung di na kailangan. Yun ang trabaho ng pastor. Diba? Kaya nga merong tungkod yung pastor Diba? Hindi pupukpukin sa ulo yung tupa, pupukpukin sa hita para
tumino. Kasama po yun sa pagpapastor. Diba? Kasama po yung pakikipag-usap dun sa kapatid, hindi tama yung ginawa mong desisyon. Maapektuhan niya ng iglesia. Kasama po yun eh. Ano? Napaka-imbalance ng isang pastor kung puro na ng pag-aaral. Okay lang sana kung nagre-reflect sa kanyang sermon yung kanyang pag-aaral. Minsan sobrang panahon niya sinasabi pag-aaral, pero pag nakinig ka naman, parang hindi ako nabusog. Parang gutom pa rin ako. Baka naman nagiging excuse na lang yung pag-aaral, pero ang totoo, busy sa ibang bagay. Baka busy sa ML si pastor. Kaya sabi ko kanina, napakahirap po yung papasokin ng pagkapastor. Kung talagang hindi mo calling yan, huwag mo subukan. Pero kung calling mo talaga, para kang si Jonah kahit anong gawin mo takas, kakainin ka ng isda ng Diyos para ibalik ka. Ano? Diba? Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa direksyon na yun, ang ginawa ni Jonah, doon sa kabilang direksyon pumunta. Ang ginawa ng Diyos, pinasundo ng malaking isda si Jonah para dalhin doon sa tamang direksyon. Ganun ang gagawin sa mga pastor na mali ang direksyon. Ganun po sagot ko. Alam niyo na ibig sabihin. May tanong pa? Salamat po. At magpahinga na muna tayo. Mamaya mga 3:30 ay mag-start tayo ng ating afternoon worship service. Salamat po sa inyong pakikinig.